yung mga asawa o mister, pipilitin mo pang magtrabaho, maghanap buhay, kada sweldo, inom muna bago umuwi sa pamilya, bago mag-intraga ng sweldo sa misis nila. Kaya imbis na matuwa ang misis, di man masaktan nagagalit na sa pagiging irresponsable ng mister niya. Meron din tayong kilalang mga misis na hindi pa sumusweldo ang asawang nagsisika para sa pamilya. Yun, may utang na. Buti sana kung ang utang ay kailangan, pero madalas, o kung minsan pangluho lang. Kitang-kita na ang hirap ng asawa, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng mga magulang, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng kapatid, magdadagdag pa. How insensitive, how manhid, how inconsiderate. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong mabuti, pero pinipili niyang maging black sheep, pinipili niyang maging pasaway, pinipili niyang maging problema ng kanyang mga mahal sa buhay. Yung hindi ka na maging blessing, kasalanan Yun pa bang piliin mong maging burden pa? Are we a blessing or a burden? Tayo po ba ay pagpapala o pabigat sa ating kapwa? Tayo po ba ay nakapagpapangiti o nakapagpapalungkot sa kanila? Nagtatayo o mas nagdadapa pa ng ating kapwa? Tayo po ba'y bumubuo o sumisira, hindi lang ng araw, kundi pati na ng buhay ng iba? Lampunin niyo, walang nilikha ang Diyos na masama. Siya ay mabuti, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Kaya lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mabuti. Yun nga lamang, sumisingit kung minsan o madalas si Satanas. Ang mabuti, sa kanyang pagiging tuso, sa kanyang panunukso, panlilang sa tao, ay ginagawa niyang masama at kasangkapan ng kasalanan. Halimbawa, ang pera. Ang pera ay mabuti. Yan ay biyaya, lalong-lalo na sa mabuting paraan nakakamtan. At alam natin kapag tayo may pera, mas nakagagawa tayo ng kabutihan. In fact, naranasan natin yung gusto pa nating tumulong, gusto pa nating magbigay, pero wala tayong kakayanan. Kaya, ang pera o kayamanan ay mabuti. Kaya lang, ang pera ay po pwede rin namang maging kasangkapan ng demonyo para pasamain ang tao. Lalong-lalo na kapag ang tao na ang ginamit ng pera at hindi na ang tao ang gumamit sa pera. Halimbawa, ang pagtatalik o sex. Ito ay mabuti, specifically sa pagitan ng mga mag-asawa. Pero ito'y pinasasama ng diablo sapagkat hinihikayat din niyang magtalik pati na ang mga hindi mag-asawa. Halimbawa, ang pagkain. Ang pagkain ay mabuti, pero pwede rin namang makasama. Hindi lamang kapag sobra na, kung ang tiyan mo ay kasing tigas na ng noo mo, pero kumakain ka pa, lumalaklak ka pa, ay sobra na, nakasama na. Hindi lamang ganon, kundi kapag bawal ang partikular na pagkain sa iyo sapagkat may sakit ka, pero kumakain ka pa. So you see, ganon naman sa simula pa. Sinong mag-aakala na ang napakabuting regalo ng Diyos sa tao, ang ating kalayaan, ay gagawing kasangkapan ni Satanas upang ang tao ay makagawa ng kasalanan. And so, let us be on guard sapagkat tayo na talaga namang blessing, our existence is indeed a blessing, ay po pwede palang maging burden. Nasa sa atin naman kung pipiliin natin yan. Pero kung pipiliin nating maging blessing, ito ay mararamdaman ng karamihan, lalong-lalo na ng mga lubhang nangangailangan, at syempre ng ating pamilya. Gusto kong i-share sa inyo yung nakita kong post ng mga kababayan ko. Mag-asawa po ito, taga San Juan, San Miguel, Bulacan. Natuwa ako, gusto kong i-share sa inyo. Talking about being a blessing and not a burden. Ang sitwasyon po ay birthday ni Kevin Manikis. Ang asawa niya ay si Sophie na buntis. Si Kevin ay nagtatrabaho bilang isang company driver sa Maynila. Birthday ni Kevin. Sinabihan siya ng kanyang misis na mag-stay na lang, mamahinga. Total birthday naman. Pero nagpumilit pa rin itong lumuwas para magtrabaho para sa pamilya. Naramdaman ni Joffy na marami nag-expect na maghanda sila. Lalo pat may mga tumatawag yata o nagte-text na mga kaibigan, nagtatanong, wala bang birthday celebration? So, tinext na, nakiramdam na si Joffy kay Kevin na kaniyang asawa. Sabi ni Joffy kay Kevin, hindi ka ba nalulungkot? Wala ka handa, parang hindi mo birthday, ha ha ha. So, nakita nyo, nakikiramdam si Joffy. Sumagot si Kevin habang nasa biyahe.
Hindi. So, hindi siya nalulungkot. Ba't naman ako malulungkot? Okay lang yon. May panghanda naman tayo eh. Kaso, mas dapat nating unahin ang ibang gastusin. Simba na lang tayo mamaya, okay na yun. Yung panghanda ko, kay baby ko na lang ilalaan. Kaya nga doon, naiyak si Jovi sa mindset ng mister niya. That is why pinost niya yung conversation nila. Hindi na yung picture ng asawa kasi gusto niyang ipangalanda, pagmayabang ang kabutihang loob ng kanyang asawa. Hindi man niya tahasang sabihin, sinasabi niya dito na ang kanyang asawang si Kevin is indeed a blessing. Ganun sana. Huwag tayong tumulad sa mga eskrib at sa mga pariseo na siyang inaasahang maglalapit ng kanilang kapwa sa Diyos, sila pang naglalayuan ng kanilang kapwa sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito, inalis na ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong pumasok. Hinahadlangan pa nyo yung iba na makapasok. Kayo na mga pinuno at kayo na mga dalubhasa sa kautusan at sa kasulatan. Bakit hindi nyo gamitin ang pagiging dalubhasa? Yun na yan, para makagawa ng kabutihan. Bakit nyo ginagamit ang privilege na meron kayo upang imbis na gumawa ng kabutihan ay gumagawa pa kayo ng matitinding kasalanan? Para lang din yung mga asawa o mister na hindi katulad ni Kevin. Pipilitin mo pang magtrabaho, maghanap buhay. Eh maliwanag naman nung ikasal sila. Yung sinisimbolo ng belong nilagay sa balikan niya, siya ang dapat nagsasabalikat ng responsibilidad para itakuyod ang kanyang pamilya. O minsan, pipilitin mo pa, ipamumukha mo pa ang responsibilidad. Yung iba naman, ako may mga kilala ko kada sweldo, inom muna bago umuwi sa pamilya, bago mag-intraga ng sweldo sa misis nila. Kaya imbis na matuwa ang misis, di man masaktan nagkagalit na sa pagiging irresponsable ng mister niya. Huwag naman tayo mag-single out lang ng mga mister. Meron din tayong kilalang mga misis na hindi pa sumusweldo ang asawang nagsisika para sa pamilya. Yun, may utang na. Buti sana kung ang utang ay kailangan, pero madalas, o kung minsan pangluho lang. Nandiyan din ang mga anak na hindi makapagtiis ng mga simpleng gamit lang. Ang kawawang mga magulang na ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi, ay para pang kinikikilan sa mga personal na pangangailangan. Na po pwedeng simple lang naman. Hindi naman kasi alam ng magulang na sa school na yan, dapat, kasi sasabihin ng anak, ako, meron akong mga kilalang ganyan. Mami, dapat ganito, ganun. Yung bang top of the line pa, yung bang latest gadget pa, pero po pwede namang simple lang. Hindi lang alam ng nagbulang. So pati ang magulang, ginugulangan. At nandyan din siyempre ang mga kapatid na nakaasa na lang. Hindi maintindihan meron ka rin sariling buhay na dapat mong paglaanan. Okay lang sana kung sila rin ay nagbibigay, pero hindi, puro hingi lang. Nako, and that's being a burden and not a blessing. Buti pa nga po kung minsan, yung mga taong may nararamdamang sakit sa kanilang katawan o yung mga may nararamdamang symptoms ng depression, natatakot, nag-aalala, balisa, bakit hindi masabi sa kanilang pamilya? Sige nga, kaya kung malaman mo, malala na. Ang sakit malala na. Ang depression malala na. Minsan, may nagpapakamatay pa. Bakit? Bakit hindi masabi sa pamilya na kinakailangan nila ng tulong talaga? Ano ang rason? Ayaw naming makabigat sa aming pamilya. Buti pa, kung minsan yung mga taong ganyan, ay hindi ko sinasabing okay magpakamatay, ha? Lalo pat kung may depression po kayo. Humingi kayo ng saklolo. Pero ang sinasabi ko, minsan mainam pa yung mga ganyan. Kasi yung mga tao, malalaki katawan, wala namang mali, kundi ang isipan. May tama ang isipan. Kasi lalaki ng katawan, pwede din magtrabaho. Pero ang pinipili ay maging burden at hindi maging blessing. Kitang-kita na ang hirap ng asawa, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng mga magulang, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng kapatid, magdadagdag pa. How insensitive, how manhid, how inconsiderate. Kung po pwede nga lang, ibalik mo sa sinapupunan ng kanilang mga nanay, yung mga taong yan Gagawin mo Kasi magtataka ka, bakit ba ito umiral pa? Kasi ang Diyos naman ay hindi lilikha ng isang black sheep. Ang Diyos ay hindi lilikha ng isang pasaway. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong mabuti. Pero pinipili niyang maging black sheep, pinipili niyang maging pasaway, pinipili niyang maging problema ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin sa ating mga kanilang pamilya.
So ang Diyos ba magbibigay ng isang taong magpapahirap sa buhay ng kanyang kapwa-tao? Lalo pat ang taong ito inilagay ng Diyos partikular sa isang pamilya? Ganun ba ang Diyos? So ito, ito duturog ng puso ninyo. Ito magpapahirap sa'yo. Ito magpapayak sa'yo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti. Mabuti ang plano ng Diyos kung bakit we've been placed in a particular family. Tayo mga regalo sa ating mga kanya-kanyang family. Tayo mabuti. Pinipili lang ng tao na hindi maging buti. Kung ang mga hayop na natuturuan ng kabutihang asal tao pa ba? Tao pa ba ang mahirapang maging mabuti? Yun ay kung pipiliin niya, maging blessing at hindi maging burden. Naku mga kapatid, sana iwasan po natin ang maging ganito, ha? Sapagkat napakalaking kasalanan ito. No wonder ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sa mga Eskriba at Pariseyo, kawawa kayo. Kasi malaking kasalanan, malaki din ang kaparusahan. Yung hindi ka na maging blessing, kasalanan Kasi meron kang gift na hindi mo binabahagi sa iba. Meron kang magagawa na hindi mo ginagawa. What isa naman sa atin ay wala namang katulad sa mundong ito Ikaw lamang ang pwedeng makapagmahal sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. The way you are. Pwedeng mahalin yan ng isang kapatid mo, pero iba yung maibibigay mong pagmamahal kasi magkaiba kayo ng kapatid mo. Do you understand that? Each of us is unique. Kaya't kung hindi natin gagawin yung partikular na makakaya at magagawa natin, then this place and even our family in particular will not be as bright as it should be. May kulang. So yung hindi ka na maging blessing, kasalanan na, may kulang na. Yun pa bang piliin mong maging burden pa? O di ba? Double black, ayan. Parang sa eleksyon, inaasahan ng kandidatong boboto ka sa kanya. Naalaman niyang hindi ka bumoto. Ang sakit na nun, naalaman niyang binoto mo pa. Yung kandidatong kalaban niya, one-on-one sila. O di ba? Parang magkakambal na sampal ang ibinigay mo sa kanya. At ganun ang pagkakasala ng isang tao na hindi na nagiging blessing ay pinipili pang maging burden. Mas masakit pa yan. Kasi unang-una, hindi inaasahan ng Diyos sa magkakaganyan. Nakikita ng Diyos, siyempre, ang kinabukasan, ang hindi pa nangyayari, nakikita na niya. Pero bakit panilikha ka kung alam na magkakaganyan ka? Kasi sumasampalataya pa rin ang Diyos na sa pamamagitan ng grasya niya, kung makikipagtulungan ka lang sa Kanya, yung tendency mong maging selfish, maitutuwid niya. Alam naman niyang magkakaganyan ka nilikha ka pa rin niya. Kasi hindi lang ang tao sumasampalataya sa Diyos, ang Diyos din na sumasampalataya sa tao. At given the proper grace, at kung makikipagtulungan lang ang tao, maililihis ng Diyos sa pagkakasala ng tao. At tulad ng nangyari kay Judas, di ba? Alam naman ng Diyos na yun ang magtatatwa yun ang maghuhudas. Pero bakit tinawag pa rin siya? Kasi umaasa pa rin ng Diyos. At given the proper support, kung hindi nakipagtulungan si Judas sa grasya ng Diyos. Yun lang yun. So hindi na-expect ng Diyos na hindi ka makikipagtulungan sa Kanya. Nakikita man niya na maging pasaway ka, nilikha ka pa rin niya kasi nag-expect pa rin siya na maging ibiyaya ka. Kaya, alam mo yun? Naku, bakit naging burden? That's it. Yun ang magiging damdamin ng Diyos. Lalong-lalo na, hindi na-expect ng asawa mo na hindi kanya makakatulong. Hindi na-expect ng magulang mo na hindi ka magiging magalang. Hindi na-expect ng kapatid mo na hindi ka maasahan. Gayon din ng yung kaibigan. Ang na-expect nila, asawa ka katuwang ka, anak ka rumispeto ka, kapatid ka tumulong ka. So yung hindi ka maging blessing, masakit na kasi hindi nila inaasahan na hindi ka magiging blessing. Do you get that? Yung hindi ka na maging blessing, hindi nila yun inaasahan. Yung pang ikay maging burden, mas lalong hindi nila yun inaasahan. Natatandaan niyo yung sinabi ko minsan sa sermon ko? Kung yung isang tao, sa una pa lang alam mong hindi na para sa'yo, hindi mo kakampi, kaaway mo, o walang malasakit sa'yo, gawan ka man nun ng masama, nakahanda ka. Kasi hindi naman sa'yo yung tao, hindi naman kayo close nito. Pero yung asawa mo, yung anak mo, yung kaibigan mo, yung magulang mo, alam mong dapat ay kakampi mo, sinaktan. Masakit yun kasi hindi ka nakahanda sa sakit na ibibinigay noon. Mga kapatid, tayo nilikha ng Diyos na upang maging blessing. Huwag nating hayaan ng demonyo na ito ay balig na rin. Napakalaki ng magagawa nating mga mabubuti kung makikipagtulungan tayo sa Diyos upang tayo ay maging blessing.
Pero napakalaki din ng magagawa nating pagkakasala kung ang susundin natin ay ang dyablo at tayo ay maging burden. Nung last week po, umuwi ako. By the way, every week, I really strive to go home para makapiling ang mga mahal ko, lalong-lalo na ang mga parents ko. Kahit gaano ko ka-busy, kahit ilang oras lang uuwi ako. Natulog ako sa amin. Nang umaga, naalimpungatan ako. Nakatalikod ako sa aking pintuan, may pumasok. Tumabi sa akin sa kama ko. Niyakap ako. Sabi-sabing, anak, tatay ko. Papa, nun mo lang ginawa yun, di ba? At dahil di ako sanay, I felt awkward. Immediately I said, "Ba, gising na po ako. Sige po, bababa na ako." Tumayo na rin siya. Baka na ha? Paglabas niya, naisip ko, wala pang 1 minuto akong nayakap ng tatay ko. Sana nagtulog-tulugan muna ako para mas naprolong pa yung yakap sa akin ng tatay ko. Sana nakipagkwentuhan muna ako. Sayang. Pagbaba ko, mas lalo akong nanghinayang kasi nakausap ko yung mama ko. By the way ha, yung nanay ko talagang palabiro. Kung gaano ko ka-joker, doble yung nanay ko. Doon ako nagmana ng pagiging ganito. Joker talaga ako. Again, nang makita ko si mama, mas na-realize ko, sayang, mas dapat pa akong nayakap ng tatay ko. Kasi sabi ko kay mama, Ma, pumasok si Papa sa kwarto. Tinabihan ako sa kama ko, niyakap ako. Alam mo yung sabi ni Mama, seryoso, baka magpapaalam na sa'yo. Ma! Sabay tawa siya. Pero lang. Pero nag-sink in sa akin yan. Kaya siguro napapansin nila, magmula nung bumalik ako dito, text ako ng text. Kinakamusta ko sila. At ngayon, excited na ako umuwi uli. Para makasama uli ang aking ama at ina. Kasi hindi naman sila bumabata at tumatanda na yung mga yan. At yung mga moments na yun kasi, hindi na maulit yun. Ina. Sa langit wala nang pag-aasawa at wala na ring mag-ama at mag-ina. Wala na. Yes, magkikita tayo. Ito yung asawa mo sa lupa, ito yung anak mo, ito yung nanay mo. Pero wala na yung pangangailangan mo sa kanya at yung pangangailangan niya sa'yo, wala na yun. Wala na yun. Kasi perfect na, satisfied na sa Panginoon. Kung gayon, enjoy natin kung anong meron tayo ngayon bago ito maging kahapon. Enjoy life. Yes, may mga problema. Sa kabila, wala ng problema. Pero yun nga eh. Dahil sa kabila, masayang-masaya ka na, wala ng problema. Iba pa rin yung buhay dito. Na sa kabila ng problema, pipiliin mo pa rin maging masaya. This is something unique. Hindi na maulit. Wala nang duplicate. Tama. Pag nagkakamali tayo, ganun eh. Pero bangon lang, move on lang, laban lang. Sa kabilang buhay, hindi ka na kinakailangan mag-struggle sa kabutihan. Mabuti ka na, hindi ka na kinakailangan mag-struggle para maging malaban sa buhay o hindi nag-give up. Kasi wala na dong problema. Wala na dong mga tukso. Kaya nga iba yung dito yung nagpapakabuting tao ka sa kabila ng tukso. Kapag may awayan, di pagkakaunawaan, lalo na sa pamilya, hindi magpatawad. Humingi ng tawad. Pagpag mo lang. Magmahalan. Tama, sa kabilang buhay, wala nang problema sa isa't isa. Hindi ka na ma-hurt pa. Kaya nga unique yung buhay dito. Na sa kabila ng nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin talaga. Tama, sa kabilang buhay, magiging parte tayo ng isang mas malaking pamilya. Pero habang dito tayo sa lupa, sulitin natin ang buhay sa ibinigay ng Diyos sa ating pamilya. May wisdom kung bakit dapat isa lang talaga ang asawa. May wisdom kung bakit ang mga kapatid, ang mga anak, kaunti lang. O kung dumami man,
mabibilang mo pa rin sa iyong mga kamay. Bakit? Maikli lamang ang buhay. So dapat yung maikling buhay na yun, isulit mo na sa piling ng iyong mga mahal sa buhay bago ang kabilang buhay. Sige nga, ilang oras lang tayo nagkikita at nagkakasama-sama. May nagtatrabaho, may nagninegosyo, may nag-aaral, may nanliligaw, magkaka-boyfriend ka, magkaka-girlfriend ka, mag-aasawa ka. Ano na lamang yung moments ninyo together as a family. Tapos kapag magkakasama kayo, text ka lang ng text na parang wala kang pakialam. Tapos kapag kahit kakain, hawak mo pa rin yung cellphone mo, kausap mo siya, hawak mo pa rin yung cellphone mo. Tapos kapag nag-away, nagkakatikisan pa ng mahabang panahon, ano yun? Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin mag-asawa. Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin ng pamilya. Gusto namin. May desire kami dyan. Kaya kami nagpare at nagmadre, para maging sakramento sa inyo. Hindi lang ito ang buhay, may buhay sa kabila. At ganito dapat ang maging buhay natin. Inihahain ang buhay sa Panginoon natin. Pero kami yun. Yun ang sakripisyo namin. Yun ang aming bukasyon. Iba kayo. Nire-remind lamang namin kayo ng kabilang buhay. Pero iba kayo. Hindi nyo kinakailangan magpare, magmadre. May pamilya kayo. Pero ang sinasabi namin, isulit ninyo ang buhay ninyo kasama ng pamilya ninyo. Kasi hindi na may ulit ito. Sa mga magulang, habang maliit pa ang inyong mga anak, yakapin nyo ng yakapin. Kasi kahit sanayin nyo ng yakap yan, ng halik yan, darating ang pagkakataon dahil sa impluensya ng mga kabarkada at ng makabagong panahon, hindi na yan payayakap sa inyo. Awkward na. Awkward? Pero bakit yumayakap ka ng iba na hindi mo kadugo? Bakit yumayakap ka ng iba na kailan mo lang nakilala? Sinisigurado ko sa iyo na darating ang pagkakataon, kahit patay na ang mga magulang mo, maisip mo, sana nayakap ko sila at sana niyakap nila ako. Kasi yung desire natin para sa ganyan, pagmamahal ng mga magulang, hindi magbabago yan kahit may asawa ka na. Lalong-lalo na kapag sinaktan ka pa ng mga taong mas pinrefer mong yakapin at hindi ang iyong ama at ina. Kapatid, sabi natin tayo dumadaan sa buhay na ito. Yes, dadaan lang tayo kasi hindi ito ang tunay nating tahanan. Pero sana, wag yung dumadaan lang. Sa bawat pagdaan natin, sino man ang makapiling, ano man ang maranasan, kumilekta tayo ng mga magagandang karanasan. Sapagkat yun at tanging yun lang ang babaunin natin sa buhay na walang hanggan. How do we measure love? Ang pagmamahal nga ba ay nasusukat? Ako, ang dami ng mga librong sinulat, mga pelikulang napanood, tungkol sa tanong na ito, kung bakit hanggang ngayon ay parang wala tayong makitang sagot na exact. Kasi naman, love is an emotion. It cannot be seen. It cannot be touched. And love is experienced differently by everyone. Kaya mahirap malaman. Nevertheless, kung paanong ang ilang mga bagay ay may palatandaan na sa unang tingin mo pa lang, mahawakan mo, makita mo, mabuhat mo, natatansya mo na ang sukat kahit pa paano. Ganito yan, ganiri yan, ganun yan. Ganun din ang love. Meron itong mga palatandaan na kapag nakita mo, ay matatansya mo na kahit pa paano ang pagmamahal ng isang tao. Halimbawa, ang palatandaan ng concern. Ang taong nagmamahal sa iyo, matindi ang concern. Kapag may sakit ka, labis siyang nag-aalala. Kapag nalulungkot ka, mas nahihirapan siya. Kapag umiiyak ka, mas nasasaktan siya. Nandiyan ang palatandaan ng respeto. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, respetuhin ka. Hindi ka niyan mumurahin. Hindi ka niyan lulukuhin. Hindi ka niyan kahit paano sasaktan. Kasi the person who truly loves you sees himself, herself in you. Kaya kapag sinaktan ka, ultimano, awkward na agad ng feeling niya. Kasi feeling niya, sarili niya ang sinasaktan niya. Nandiyan ang palatandaan ng kaligayahan. Masaya ka sa feeling ng iyong minamahal. Kahit kailan, kahit saan. In fact, pag magkasama kayo, kahit mga simpleng bagay, nagkakaroon ng kabuluhan. Halimbawa,
ang libreng tumbler sa restaurant na inyong kinainan, ang keychain na kanyang bigay, ang resibo sa restaurant na inyong kinainan, ang ticket sa pelikula na pinanood yung dalawa, at ang mga barya sa jeep na sinakyan yung magkasama. Suddenly, nagiging mahalaga kasi may alaala ninyong dalawa. Nandun din ang palatandaan ng oras, ng time. Sapagkat sabi nga nila, true love lasts. Pero hindi pa sa time, kundi quality time. Kasi po pwedeng 5 taon na kayo ng jowa mo, pero wala kang nararamdamang spark kahit pa paano. Para bang ang buhay ay lumilipas lamang, ganun lang. As if you felt nothing. Kung paano po pwedeng 5 buwan pa lang kayo ng jowa mo sa relasyong ito. Pero as if you felt everything. Para mas ma-appreciate po ninyo, balikan natin ang story ni Abraham. Kung paano inalay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Kung babasahin po niyo yung istorya, habang ang mag-ama ay papunta sa bundok ng Moriah, magtatanong si Isaac, "Pa, dala ko na po ang tabak, dala ko na rin po ang mga panggatong. Nasaan po ang ating iaalay?" Nasagot ba yun ni Abraham ng diretso sa kanyang anak? "Anak, ikaw ang hinihingi ng Diyos. Ikaw ang iahalay. Ikaw ang papatayin." Nasagot ba yun ni Abraham ng diretso sa kanyang anak? No! Pero bakit hindi niya nasagot ng diretso? Sapagkat that time, parang dinudurog ang puso niya. Dinudurog ang puso niya sapagkat that time, hindi niya maisip, matanggap sa kalooban niya. Isasakripisyo niya ang anak niya. Ganon katindi. Pero mas matindi pa doon, di hamak, ang ginawa ng Diyos Ama. Sapagkat kung tutuusin, masakit nga ang pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Pero sino bang pinag-aalayan? Ang Diyos naman. Ang Diyos na puro kabutihan. And besides, mahalaga si Isaac para kay Abraham. Pero para kay Abraham at para sa atin, sino bang mas mahalaga? Si Isaac o ang Diyos ba? Ang Diyos. Kaya kahit masakit yun para kay Abraham, kahit pa paano, magaan lang yun. Kung ikukumpara sa ginawa ng Diyos Ama para sa ating lahat. Bakit? Kasi, madaling mag-alay, magsakripisyo sa isang gumagawa ng kabutihan. Mahirap mag-alay at magsakripisyo sa taong gumagawa sa iyo ng kasalanan. Romans 5 verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. Ilagay natin to sa perspektibo ng ating pinag-uusapan. And paraphrasing this, ang ibig sabihin yan, habang tayo'y makasalanan, isinakripisyo, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Kaya mas matindi ang dihama sa ginawa ni Abraham. And we should appreciate that. Ang pagmamahal talagang hindi konkretong nasusukat. Pero makikita mo yan, ang tindi ng pagmamahal sa isang tao. Kung gaano katindi ang kaya mong isakripisyo para dito. Mas matinding sakripisyo, mas matindi ang pagmamahal sa iyo ng tao. Kaya hindi ka rin papayag na mawala ang minamahal mo ng gano'n na lang. Kaya nga sabi ni Santa Faustina sa kanyang diary, kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, hindi niya tinitingnan ang mundo ng diretsyo. Kasi kapag tiningnan ng Diyos ang mundo ng diretsyo, baka sumakit lang ang kanyang ulo. Baka magalit lang siya. Baka mainis lang siya dahil sa kasalanan ng mundo. Ang sabi ni Santa Faustina, kapag tinitingnan tayo ng Diyos, tinitingnan niya tayo sa liwanag ng mga sugat at pagpapakasakit, kamatayan para sa atin ni Kristo. Alalaong baga pag tinitingnan ng Diyos ang mundo, nakikita ang kasalanan, pero naisip niya, para sa kanila, ibinigay ko ang anak ko. Kaya gagawin ko pa rin ang lahat upang hindi basta-basta makuha ang mundo ng demonyo. Kanina habang sinasabi ko yung punto ko tungkol sa mga bagay na ito, parang tumataas ang kilay ng iba sa inyo. May nakikita ba akong nag-uusap, parang tinatanong, kinino kayang mag yun? Kinino kayang kitchen yun? Kinino kayang resibo yun?
Kinino kayang ticket sa pelikula yon? Sino kaya ang may-ari ng mga bariyang yon? Ako. Ito ang pinakamahalagang bagay sa kwarto ko. Mawala ng lahat, walang ito. Kasi ito'y alaala ng taong minahal ko. Sa palagay ko'y minahal din ako ng todo. Siya yung naisakripisyo ko talaga nang magpari ako. Isang napakahirap desisyon. Kaya nga kung may nagtanong sa akin, dati pa, na parang nagdududa pa, Father, lalabas ka pa kaya? Mag-aasawa ka, magkakapamilya? Ang lagi kong sinasagot ay isang matigas na, hindi na! Laki ng sinakripisyo ko para dyan. At ang laki ng isinakripisyo para sa akin ng Panginoon para dito. Aalagaan ko na ito. Puprotektahan ko na ito. Kayo din naman. Ang dami mo nang naisakripisyo para sa minamahal mo. Ang dami mo ng mga hirap na pinagdaanan at pinagtiisan para lamang maipaglaban ang iyong kabiyak. Ang dami mo nang tiniis na hinanakit, maging okay lamang, all the while kayong magkapatid. Ang dami mo nang isakripisyong mga bagay at pinaglaban, manatili lamang ang inyong pakikipagkaibigan at ang relasyon niyong magkasintahan. In the same way, ang dami mo ng perang nagasta, ang dami mo ng gamot na nainom, therapy, opera. Ngayon ka pa ba mawawala ng pag-asa? Ngayon ka pa ba magsasabing ayaw mo na? Ngayon mo pa ba sasabing suko ka na? Lumaban ka na. Bakit hindi mo pa ituloy-tuloy ito? Don't get me wrong. Halimbawa, sa example nating may sakit, ayoko din naman yung puro aparato na lang ang nagsaksak sa buong katawan ng tao. Indeed, there should be a time to let go. To let the patient die naturally. But my point is this, even that letting go, hindi yun pagkatalo. Even that letting go should not be a defeat. It's just that you cannot control it. It's just that you cannot avoid it. But the thing is, you still face it. Not as a weakling, but with a strong and fighting spirit. Yun ang punto. Pwedeng hindi ka manalo sa laban ayon sa inaasahan mo. Pwedeng hindi ka pa rin gumaling sa sakit mo o ang mahal mo. Pwede pa rin mamatay ito. Pwede pa rin hindi tumino ang mahal mo. Pwede pa rin hindi mabuo ang pamilya mo. Pero hindi na importante. Ang importante, sa kabila ng hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari, lumaban ka hanggang uli. Hayaan mo ang iba, maging ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, ang siyang magsabi, either directly or indirectly, tapos na. Okay na, suko na. Hayaan mo ang iba, pero wag ikaw. Para wala kang pangsisihan sa buhay. Ang Diyos gagawin ng lahat para sa ating kaligtasan, pero nasa sa atin. Kung yayakapin natin ang kaligtasang inaalok niya sa atin. And then, He can only do much. Nasa sa atin pa rin. And so, like Jesus, like God, let us always fight wholeheartedly until the end for the things and for the people we love. Especially for them, we have already sacrificed a lot. Isang bagay yung sinisigurado ko. Para sa isang taong lumalaban hanggang dulo, maaaring sa mata ng iba, ikaw ay talo. Pero ang magiging pakiramdam mo, ikaw ang panalo. At tulad ng ating Panginoon, habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, maaaring sa paningin ng mga Romano, ng mga Hudyo, ng mga nagpako sa kanya, siya'y talo. Pero hindi yun ang kanyang pakiramdam. Ang pakiramdam niya, manalo siya, accomplish siya. Sapagkat ang lahat ay inilaban niya, kahit pa bumitaw sila. So ganun din po sana ang mangyayari. Laban lang para sa minamahal. And besides, hindi ka sasamahan ng Panginoon sa laban na yan. Sa ngayon, only to leave you. Pagdating ng panahon, hindi ganun ang Panginoon. Masamahan ka niya. Basta lumaban ka. He'll always be with you because He'll always make sure na hindi masasayang lahat ng hirap. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Mas madali nga namang i-take yung natural calamity kaysa man-made calamity.
Yung problemang hindi mo talaga maiwasan. Kahit iwasan mo, nandyan yan Dumarating yan At hindi yung problemang hindi iniiwasan. Yun bang problema na gawa ng tao? Yun bang problema na pwedeng wala naman dapat at hindi maranasan ng pamilya? Kung ang bawat miyembro nito ay magpapakatino lang. Naisip ko nga, base sa aking mga nakakausap madalas, sa counseling, kapag may mga nagko-confide sa akin, may mga malalaking problema, iba yung nakikita kong mukha ng mga may sakit, ng mga halimbawa na sunugan, ng mga halimbawa na nagkakaproblema sa trabaho, sa negosyo. Iba yung nakikita kong mukha nila. Yes, malungkot. Yes, stress. Pero para bang manageable pa. Kumpara sa stress, sa sadness, ng mga niloko ng asawa, ng mga may pasaway na anak, sinasagot sila ng kanilang anak, ng mga may walang utang na loob na kapatid o kaya anak. Iba yung sadness, iba yung stress sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga mata. Para bang pinagtakluban ng langit at lupa talaga. Iba naman talaga yung problema na ibibigay ng ating pamilya. Permis kong sinasabi sa aking mga kapatid bilang kanilang panganay, basta magmahalan tayo, puro kami lalaki. Basta wag ka kagawa ng problema. Yun lang, ayos na. Yun lang, malaking bagay na. You see, brothers and sisters, di ba? Madalas kapag nakakabasa tayo ng kaharian o sa kasaysayan o kaya ng kaharian sa mga napapanood lang, malaking bagay yung hindi makapasok sa periphery, sa kaharian, sa kingdom yung kalaban. Talagang gagawin ng lahat para ma-defend yung mga lagusan. Kasi kapag nakapasok ang kalaban, ay matindi. Yun ang simula ng pagbagsak ng kaharian. Kaya gagawin ng lahat, wag lang makapasok ang kalaban. Delikado yan. Pero mas lalong delikado kung ang kalaban ay magmumula na sa loob ng kaharian. Kung ang makakalaban ay kapwa sundalo, kapwa kawal, kung ang makakalaban, makakaaway ay miyembro ng pamilya, member of the kingdom, sa pamilya, naku, mas lalo na. Hanggat hindi nahaayos yung conflict na yan within the kingdom, abay kahit matitibay yung mga bakod na yan, unti-unti, babagsak yan. Sapagkat internally, nangyayari yung problema. At mas matindi yan. Hindi ba't yan ang minsan nasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:17? Babagsak ang bawat kaharian kapag ang mga mamayan ay naglalaban-laban. Babagsak ang isang sambahayan kapag ang mga miyembro ay nag-aaway-away. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating mga komunidad, sa mga madre, ang ating komunidad, sa pamilya, ang ating mga pamilya, ating kaharian. Kailangan pagtibayin natin yan. Ang tahanan, ang siyang ating takbuhan, place of refuge natin yan. Yan ang ating kaharian. So dapat pagtibayin natin yan. Hindi ko sinasabing tibayan ng mga pintuan. Siyempre, enough security will be good. Mga bakod pataasan, ang mga bahay, dapat well secured. Tama yan. Pero ang sinasabi ko ay, have God as a center of your relationship. Laging magdasal, laging magsimba at sumunod lagi sa Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Salmo 127, maliban na ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay. Ang tinayong bahay ay walang tibay. Sa kaparehas na pagtuturo, ang sabi rin ng ating Panginoon sa Mateo 7, ang matalinong tao ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin lang. So dapat, ang Diyos ang laging maging sentro ng ating samahan. So kung ating tahanan ang siyang ating magiging munting simbahan, ang siyang magiging mga munting kaharian ng Diyos sa ating buhay, dapat pagtibayin natin yan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon at ng matibay na relasyon sa Kanya. Kaalinsabay nito, yung pagmamahalan sa bawat pamilya, yung unawaan, yung patawaran, yung ginagawa o yung ginawa ni Pope Leo the Great, yung maging daan ng pagkakaisa sa bawat pamayanan, lalong-lalo na nga sa ating tahanan. Iyan ang siyang magpapatibay. Yan ang siyang mas magpapakinang ng mga mis bilang ilaw ng tahanan. Yan ang mas magpapatibay ng mga
mister o mga husband or mga ama bilang haligi ng tahanan. Yun ang magpapatibay sa bawat tahanan. Meron akong nabasa kanina lang sa FB. Ang sabi ay ganito, ipaparephrase ko na lang yung iba. Sabi ganito, be with someone you can call home. Your partner, paraphrase natin, your sibling, your child, your parent, should be your safe zone, your happy place, your calm in a storm, someone you can count on. Life could be tough and chaotic sometimes. It's best to have someone who will always be there for you, someone who will motivate you and guide you, someone who will champion your growth, someone who cares about your peace of mind, someone you can call home. Sapagkat para saan pa sasabihing home, tahanan, ang bahay na ating tinutuluyan, kung hindi ka naman dito, tatahan. Kung ito'y magiging lugar para tayo umiyak lang. Kaya nga sinabing tahanan, ito'y lugar na dapat tayo ay tumatahan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.